Yung mga nandito po kaninang umaga, alam niyo na po yung aking itinuro, no? Dahil meron pong nabanggit na po sa introduction kanina na ang inyong lingkod po ay nabigyan ng bagong tiwala ng simbahan to lead the family of Saint Charbel here in the Philippines. Meron pong isang grupo in Anaya, in Lebanon, sa monasteryo ni Saint Charbel. They created this group of devotees led by Raymond Nader. You can Google yung kung sino ho siya. Siya ang founder ng Family of Saint Charbel in Lebanon na ngayon ay meron na sa iba't ibang bansa. And last year, we are so blessed na ma-recognize ho ang Pilipinas para magkaroon po ng isang organized group for the devotees of Saint Charbel. Nagsisimula pa lamang po yan dito sa Pilipinas. Family of Saint Charbel, Philippines. You can like, share, and become part of this group as devotees of Saint Charbel in the Philippines. Now, meron po silang greeting. Of course, in Arabic. No? Majlele de malele. Now, yun yung batian ng mga miyembro ng mga deboto ni Saint Charbel. Lalo na yung miyembro ng Family of Saint Charbel in the world. Sa English, yun ang gamitin natin. Yung mga nagtatanong ho, ano bang tama, Father? S o C? Di ba ho, yung iba, they spell the name Charbel with the S and with the C. In Lebanon, they use the letter C. No? Pero kanila, pag C yun, ang banggit pa rin ay Charbel. Pero sa mga English-speaking country, wow, kasama tayo doon. English-speaking country, pag binasa natin yung C, ano ang bigkas natin? Charbel. Kaya ngayon, yung Family of Saint Charbel in US, they ask a permission to use the letter S. Para kapag S kasi, ang basa natin ay Charbel. So in Lebanon, yung C, they pronounce it as Charbel. At para tayo, hindi tayo magkalito-lito ng pagtawag, hindi Charbel. Charbel pa rin, but with the S. So, whether S or C, alamin na Saint Charbel yun na siya ang tinutukoy natin. Huwag ko kayo mag-away. Mali naman yung spelling ni Father eh. Mali naman yung spelling mo eh. Pareho lang ho yun. Huwag tayong mag-away-away. So, ang batian ng Family of Saint Charbel ay Glory to God. Ang sagot? Nagsimba nga kayo kanina. So, pag binanggit ay Glory to God, ang bati natin ay now and forever. So, let's do it. Glory to God. Now and forever. So, yan ho ang maririnig ninyo kapag yung nasa likod ninyo sumagot ang now and forever. Family ito. Bakit Family of Saint Charbel? Mabilis lang muna kwento paano nagsimula ito. Dahil mayroong maliit na grupo ng mga deboto ni Saint Charbel ang nagsimula noong magdasal sa labas ng monasteryo. And then, winter time, nakita sila ng mga pare na nasa labas sila. Nung nagpunta ho kami last month ng aking kapatid sa Lebanon to be oriented about the Family of Saint Charbel, napakalamig ho. They said that Lebanon is the Switzerland of the East dahil nag-i-snow ng mataas pa sa tao. Ganun ho kalamig doon. So inabutan namin yung lamig. So winter time, December or November or December, nakita sila nung pare, bakit nandiyan kayo sa labas? Pumasok kayo sa loob. And from then on, marami nang nagjo-join sa kanila every Friday. At sabi nung isang pare, dahil ang dami-dami, sabi niya, this is now the Family of Saint Charbel. Doon ho nagsimula yun. At dumami na ho in Australia, in US, in Poland, and we are blessed. Meron na po dito sa Pilipinas. Yun yung pagbati natin. No? Ngayon, alam ko, ako yung nagtataka. Kasi sino daw si Saint Charbel? No? Mahaba ho ang kanyang kwento ng buhay, pero yung paano siya nakinikilala ng mga tao, he is unknown. Aminin ko po sa inyo, nung pinakilala sa akin yan, sabi nung kaibigan kong pare, ako'y nasa Our Lady of Assumption na ho, dito sa Liberisa, Malate, Manila. Nandun ho ang bahay ni Saint Charbel mula sa Lebanon. Doon ho siya, yung pilgrim relic ay doon ho dahil nandun ako naka-assign ngayon.
Alam niyo po, katakatakan nung sinabi nung pare na, Father Hans, baka gusto mong magsimula ng devotion kay Saint Charbel. Ang unang tanong ko po, sino yun? Sino yun? Tinanong ko ito kaninang umaga, yung totoo. Sino sa inyo yung matagal ng deboto ni Saint Charbel? Taas ang kamay. O, kita nyo na. Anong ginagawa ho ninyo rito? Anong ginagawa natin dito? Ito yung unang himala. Paano niya tayo nadala ng ganito karami? March 1, in our small, humble, at nasa loob na simbahan sa Leverisa, halos 4,000 ho ang dumating doon. Ang tanong ko, akala ko ba hindi ito kilalang santo? Nagmisa kami sa Cubao, sa Perpetual Help sa 13th Avenue, sa Greenbelt. Punong-puno ho. How come? Itong tinatawag nilang hindi naman kilala ay pumupuno ng ganito karaming tao. He became known for being unknown. Timing na timing sa mundo natin ngayon. Kung saan ang akala natin yung mataas, yung maingay, yung may pinakamalaki at marami, ang siyang pinakapayapa at masaya. Nagmisa ako sa Quiapo kanina. Nagawa ko pa magmisa ng 3:00. Alam niyo po, siyempre, Biyernes. Alam niyo naman ang mga deboto ng Pong Nazareno. Talagang buhay na buhay. Kwaresma ngayon. Sabi ko sa kanila, hawakan niyo yung mga kamay ninyo at baka magpalakpakan kayo. Pero nagawa naman nilang magpuri sa Diyos nang walang ingay. Yung altar ng Quiapo, laging kilala dahil ang gaganda ng bulaklak, di ba? Ang gaganda ng mantel. Pero kanina, plain na plain. Ni dahon wala eh. Isa lang ang naiwan, ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. At yun ho yung pinakamahalaga dito. Marami daw pong himalang ginawa ang Diyos sa tulong ni Saint Charbel. 29, 30,000 and more. Isa po dito, yung kinuwento ko na kanina kay Nohad El Shami, na itong nanay na ito, paralyzed ang kalahati ng katawan. Isang gabi na panaginipan niya, 2 monk ang nasa tabi niya na parang gusto siyang operahan. Pagising niya, pumunta siya sa kanyang mga anak at ikinuwento. Alam niyo po, we're so blessed. Napuntahan namin yung bahay ni Nohad, kung saan siya na naginip, kung saan siya nagpakita sa Saint Charbel, at kung saan siya namatay din. Kinuwento niya sa mga anak niya, yung mga anak niya nakatunganga sa kanya. Bakit? Ang tanong nila, paano ka nakapunta dito? Dahil siya'y paralyzed. At ikinuwento niya ang nangyari. At ang malalang himala, 2 malaking sugat sa leeg niya. Makikita niyo yan sa Google na 2 malaking sugat sa leeg niya ang lumitaw pagkagising niya. At pagpunta niya sa mga doktor niya, ang tanong nila, sinong nag-opera sa'yo? At nung nanaginip siya ulit, Saint Charbel told her, I did the surgery so that the people will go back to their faith and belief. Yun ho naman ang role ni Saint Charbel at ng mga santo. At ang sabi na sa kanya ni Saint Charbel, every 22nd of the month, you go to Anaya, to the monastery of Saint Maroon. And you attend the Mass every 22nd of the month for the rest of your life. She just died last year of May. Pero maliwanag po, ulitin ko. Sabi ni Saint Charbel, you go there and attend the Mass for the rest of your life. Attend the Mass. Kaya every 22nd of the month, meron po sa Our Lady of Assumption ng Mass for the sick. This coming Sunday, 10 a.m. ho. Meron po kaming Mass for the sick and blessing with the oil and distribution of the oil of Saint Charbel. The oil is from the bone of Saint Charbel. And we have the relic from the bone of Saint Charbel. Speaking of Mass for the sick, dun sa dati kong parokya, meron din kaming Mass for the sick.
First Saturday. So nakita ko yung isa kong parishioner na alam ko yung nanay niya may sakit. Sabi ko sa kanya, alam mo, dalhin mo yung nanay mo sa simbahan kasi meron tayong first Saturday Mass for the sick. Sabi niya, hindi healing mass. Sabi ko, Mass for the sick. Sabi niya, hindi nga healing mass. Sabi ko, ano ka ba? Mass for the sick na nga. Tapos sabi niya, sinong magmamas? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Anong bakit? Sabi niya, healing priest ka ba? Wow. Gusto ko sanang sabihin, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito. Alam niyo, mamaya, uuwi na rin ho kami. Dadali na namin sa St. Charbel. With or without the relic, you attend the Mass. With or without the oil, you attend the Mass. Because every Mass is a healing Mass. Amen? It is the faith that you put into your prayer that can give the blessing, the healing, and the miracle that you need. Marami hong mga kwento ng pagpapagaling na hindi naman nakahawak ng relik eh. Hindi sila nakakuha ng prayer card. Hindi sila napahiran ng langis. Pero gumaling sila sa cancer. Nagkaanak sila. Natanggap sila sa trabaho. Gumaling sila sa sakit nila. Why? Because of their faith. At yun ang role ni Saint Charbel. He did not write any book. He did not preach. You know, ang ganda ng description sa kanya. No fame, no preaching. Only God. Only God. Only God can heal you. Kaya nga pag tinignan niyo yung imahe ni Saint Charbel, yung larawan niya, sabi nga ni Father June kaninang umaga sa homily niya, patuloy siyang nagdadasal para sa atin. Pag tinignan mo siya, para siyang taimtim na nananalangin para sa iyo. He will pray for you. He will not make miracles for you because only God can make the miracle for you. Only God can heal your sickness. Only God can make your request be granted. Only God. But with the prayer of this holy monk. Alam niyo ho ba nung siya ay namatay, ilang araw pagkatapos siyang inilibing, nagliwanag doon sa kanyang libingan. Nakita ng mga tao doon, pumunta ho kami sa kanyang libingan. Nakita ng mga tao, may liwanag galing doon sa bundok. Because their place is the highest part of the village in Lebanon. Nagulat sila, saan galing yung liwanag? Nakita nila, nagliliwanag yung libingan ni Saint Charbel and for 45 days nangyari yon. At nung binuksan ng kanyang libingan, buong-buo ang kanyang katawan na naglalabas ng likido na parang langis. At lahat ng humipo noon, humawak doon, yung panyo lamang na pinahid doon at pinahid niya sa kanyang anak, nakakita, nakarinig, nakalakad, nawala ang cancer. Because of their faith. At saan nagliwanag si Saint Charbel? Hindi siya nagsasalita, no? Kaya nga, mag-ingat po kayo sa mga sinishare at pinopost ninyo. Quotation from Saint Charbel. Saan mo nakuha yan? Almost 100% hindi siya nagsalita. Lagi siyang nakatungo lang. Almost close ang kanyang mata. Why? Because para sa kanya, naka-reserve ang kanyang pagtingin sa Diyos lamang. Timely, ngayong Kwaresma, this coming Sunday, makikita ho ninyo, tinatakpan na ang mga santo. Tinanggal ang mga bulaklak. Ang ganda-ganda. Paalala sa ating lahat na hindi madadaan sa anumang ganda ng material na bagay sa mundong ito ang tunay na kapayapaan ng tao. Ang tunay na kaligtasan ng tao. Ang tunay na kagalingan ng tao. Maganda ho yung pagninilay ng mga pagbasa ngayon. Gusto ko po tanungin niyo muna yung mga katabi ninyo. Pakitanong po yung katabi ninyo, anong balak mo? Tanong nga po yung katabi ninyo, anong binabalak mo? Baka sabihin ninyo, si Father naman, no?
Bala ko nga tumayo pagkatapos mo mag-sermon, Father, At kumukulo na ang tiyan ko't gutom na ako. Alam nyo, araw-araw lahat tayo may balak, no? Pagising mo pa lang sa umaga, meron ka ng binabalak. Meron ka ng pinaplano. At ngayong mahal na, ngayong Kwaresma, magandang pagnilayan natin yan kasama ni Saint Charbel. Balikan mo yung mga binabalak at plano mo sa buhay. Katulad ka ba ng mga tao sa unang pagbasa? Ano ang sabi ng unang pagbasa? Ito ang sabi ng mga taong masama. Binabalak nilang gawan ng mali ang mga taong matuwid. So ngayong Kwaresma, bago magmahal na araw, suriin natin ang sarili natin. Kaya may kumpisalang bayan tayo Baka meron na tayong dapat itama sa mga binabalak natin. Hanggang ngayon ba, balak mo pa rin gumanti sa mga nang walang ya sa'yo? Balak mo pa rin bang unahan, lamangan ang kamag-anak mo, ang kaibigan mo, maging ang kaklase mo? Hanggang ngayon ba, balak mo pa rin na magiganti sa mga gumawa ng mali? Pero ang ganda ng paalala ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? Umiwas siyang dumaan sa Judea. Bakit? Sapagkat binabalak siyang patayin doon. Pero nung umalis na yung kanyang mga alagad, anong ginawa ni Jesus? Pumunta pa rin siya doon. Para harapin ng mabuti ang mali nilang binabalak. Para harapin ng tama ang masama nilang hinahangad. Kaninang umaga, pagtapos dito, nakatakbo pa ako sa isang napakagandang karanasan. Diyan po sa may City Hall, yung dating racks na tinatawag, yung mga kabataang nakakulong. Mga kabataang nakagawa ng mali sa lipunan. Nagpakumpisal pa ako sa kanila bago kami nagmisa. Pagtapos ng misa, may isa pong binatilyo. Bigayan na ng pagkain pero umalis siya sa pila. Kasi may tatanong daw siya sa akin. Father, okay lang ba? Kasi talagang sila naman nauuna kaya tuloy nagagantihan ko Napaka-inosente ng tanong. Ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Ano pinagkaiba mo sa kanila? Kaya ano ang turo sa atin ni Saint Charbel? There is greatness in silence. Dahil nga hindi siya masyadong nagsasalita, ang daming sinasabing hindi maganda tungkol sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Hindi lahat ng taong walang sinasabi ay walang magagawang mabuti. Sometimes, you can do the best thing by being silent. There is greatness in silence. Isa ho sa mga unang himala sa buhay ni Saint Charbel as I end my reflection. Nung sila ay nasa monasteryo, bawat gabi nilalagyan ng langis, kaya doon galing yun, the miracle of the oil of Saint Charbel. Saan galing yun? Hindi dahil meron siyang oil na pinapahid sa mga tao, hindi. Ito yung kwento ng miracle of the oil. Nung sila'y nasa monasteryo, bawat gabi, bawat monk, may kanya-kanyang lampara. Nilalagyan ng oil yung kanilang lamp. Isang gabi, parang seminaryo lang, may mga kasama siyang, biniro siya. Dahil nga siya'y marubdob na gumagawa ng mga household chores, siya'y huli na sa mga pupunta sa kwarto. Humingi siya ngayon ng langis. Alam niyo ang ginawa ng mga kasama? Itong dalawang ito. Nilagyan ng tubig yung kanyang lamp. Pumasok si Saint Charbel sa kanyang kwarto. Sumunod yung dalawa. Nagulat sila, nakita nila sa ilalim ng pintuan, may liwanag. So ngayon na-curious sila, binuksan nila, nakita nilang may sindi ang lamp ni Saint Charbel na nilagyan nila ng tubig lamang. Dumating yung superior. Anong ginagawa ninyo? Ikinuwento nila. Kaya ang ginawa ng superior, pumasok. Pinatay ang ilawan ni Saint Charbel. At sinubukan niyang sindihan, ayaw sumindi. Sabi ng superior kay Charbel, sindihan mo. At sumindi ang lampara.
Doon siya pinayagang maging ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mamaya ho pagkatapos ng misa, makakapag-venerate pa rin kayo sa Kanya. Huwag nyo lang picturan ng picturan. Pag umarap kayo sa Kanya, hilingin natin, hindi lang na gumaling na tayo. Hilingin natin na maging katulad niya tayo. Tahimik man, simple man, ordinaryo man, ay maaring magbigay ng liwanag, ng kagalingan at pag-asa para sa isa't isa. Sa huli, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng liwanag ng pagpapagaling, ng pagliligtas, at ng kabutihan. Let the light of your goodness always shine. Amen.